Bago po tayo magsimula, shoutout po muna tayo sa mga naunang nag-comment na sina Lodi Rolando de la Peña Cosem, Lodi Ryzen Pangcoga, Lodi Jeric Ventura, Lodi Franco de Anan, Lodi Anisa Dico, Lodi Junel Martinez, Lodi Makhil Sheriviez, at ang miyembro nating si Lodi Soul Eater. Maraming salamat po. Kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-224 na kabanata sa pagpapatuloy. Sa Aaron's Word Bike Family. Kung saan nakarating na sila Daung dito. At nang makita ang kanyang asawa ay umiiyak ito ng malakas, habang sinasabi na asawa ko. Sobrang saya ko ngayon, asawa ko. At hinawakan siya ni Jinjin at sinabi sa kanya, na iiyak na lang daw ba siya buong magdamag. Dagdag pa niya na tumigil na daw siya sa pag-iyak, pakiusap. Pagkatapos isang paa, ang humakbang papalapit. Ito pala ay si Mara na mautal-utal na binabanggit na ina. At napalingon si Jinjin sa kanya na may gulat sa mga mata. At tumulo ang luha ni Mara at nakaramdam ng kakaibang emosyon nang makita niya si Jinjin. At napasabing muli na ina. At nang makita ni Jinjin ng tuluyan ito, hindi siya makapaniwala at napasabi na Mara. At nakaramdam si Mara ng kakaibang emosyon habang nasa yakap ni Jinjin. Sinabi iyon ni Mara nang hindi namamalayan. Isang hindi maiisip na pagkakamali para sa isang asasin. Ang isang asasin ay dapat palaging may kumpletong kontrol sa kanilang katawan at espiritu. Kaya, sa kung saan sa linya, ang mga ganoong salita at emosyon ay nagiging bawal. Ngunit ngayon, ang mismong Death God na si Mara ay nakagawa ng pagkakamali ng isang baguhan. At dagdag pa sa kwento na makikita siyang lumuluha na, pero sa sandaling yon. Hindi natakot si Mara na gumawa ng ganoong pagkakamali. At napasabi sa kanya, oo. Ako ang iyong ina, Mara. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip na mula nang una kitang makita, gusto na kitang kunin bilang aking anak. Dagdag pa niya sa kanyang isip na makikita silang magkayakap na at ngayon, kahit mas para kang manugang ko kaysa sa anak. Gusto ko pa rin marinig na tawagin mo akong ganoon. At makikita ang bahay na ito. Tinitigan ng masama ni si Hyun si Woo-moon. At sinabi na talagang makasarili ka, senior brother. Na sinabi rin ni Hyo-seol na sobra ka talaga. Na napahawak na lang sa ulo ang ating bida. At pagkatapos nagpaliwanag ang ating bida at sinabi na pasensya na. Ngunit kailangan mo ring maintindihan ang nararamdaman ko. Nagagalit na sinabi sa kanya ni si Hyun na alam kong mas mapanganib sana kung nagpumilit akong sumunod sa iyo. Ngunit pwede mo pa rin sanang sabihin sa akin muna, alam mo. Alam mo ba kung ano ang naramdaman namin? Dagdag pang sinabi ni Hyo-seol habang umiiyak na tama daw iyon. At alam mo ba kung gaano kami nag-alala? Sa pagtingin sa kanila ngayon, nakita niyang namamaga ang mga mukha ni na si Hyun at Hyo-seol. Mahuhulaan lamang niya kung gaano sila umiyak sa lahat ng ito. At napatungo na lang ang ating bida at sinabi na pasensya na. At napasabi ang ating bida sa kanyang sarili na napag-alala ko na naman silang lahat. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip na makikita ang kanyang muka na seryoso na para siguraduhin na hindi na ito mauulit. Hinding-hindi ko hahayaang kunin ng Heavenly Martial Sect ang mga tao ko. Habang nag-uusap ang tatlo, pinagmamasdan sila ni Palm Emperor na nakatayo sa gilid ng malaking puno. At sinabi niya na gaya ng inaasahan. Sinusubukan niyang pasanin ang lahat ng ito mag-isa. Makikita ang ating bida na sinabi pa niya sa kanyang isip na kahit na nagawa niya ang kamanghamanghang mga tagumpay hanggang ngayon laban sa hayop na iyon. Tumingin ng seryoso si Palm Emperor at sinabi na masyado pa rin itong mapanganib. Sumapit na ang umaga kung saan makikita ang tahanan ng mga song sa loob ng Iron Sword Bike Family. Na sinasabi ng isang tao na or handa na para kumain. At tumugon itong nahihiya na okay po. At makikita siya na mautal-utal na sinabi na ina. At sinabi sa kwento na lahat ay bago kay Kaur. Isang bagong lugar. Isang bagong ama, isang bagong ina. Isang bagong kapatid. Mga bagong nakatatandang kapatid na babae at maraming ibang tao na bumati sa kanya nang may init at tinrato siya ng may lubos na pag-ingat. Lahat ay naiba sa mundong nakilala niya, ang mundong palaging malamig sa kanya at nagpahirap sa kanya sa lahat ng posibleng paraan. Ang nag-iisang taong tumrato sa kanya ng ganito ay si Seob Onha o si Blood Cloud Emperor at wala ng ibang tao. Iyon ang dahilan kung bakit mas lalo siyang nakaramdam ng sama ng loob at kawalan ng katarungan.
At umiiyak na sinabi niya sa kanyang isip na ganito pala ang buhay ng mga ordinaryong tao. Ang lahat ay nakaranas ng masayang buhay na ganito, na may pagmamahal ng kanilang mga magulang at konsiderasyon ng mga nakapaligid sa kanila. Pumikit siya at sinabi pa sa isip na kaya bakit kami ni Big Brother ay naging ganun ang dinanas. Itinikom niya ng mahigpit ang kanyang kamao at sinabi pa sa kwento na ngunit sinikap niyang pigilan ang mga damdaming iyon. Kung iisipin niya ang nakaraan ng negatibo tulad nito, nag-aalala siya na madidiliman din ang kanyang mga alaala kay Seob Unha, ang Blood Cloud Emperor. Ang mahal kong nakatatandang kapatid ay pumatay ng napakaraming tao. Hindi. Ayokong maniwala. Hindi, wala akong pakialam. Hindi. Para sa akin, siya ang pinakamainit, ang pinakamabait na nakatatandang kapatid. Palubog na ang araw na makikita ang bahay ng mga song na sinabi pa sa kwento na kahit nag-aapoy siya sa hinanakit laban sa mundo daan-daang beses sa isang araw. Paulit-ulit siyang nagbago ng isip. Alam nila ang kanyang nararamdaman, iginalang ng iba ang kanyang espasyo hanggat maaari. Sa ngayon, kailangan niya ng espasyo para mag-isip. Pagkatapos, habang lumilipas ang isang araw, 2 araw, 1 buwan, binubuksan ni Kaoer ang kanyang puso ng paunti-unti. Hindi pa nakaranas si Kaoer ng normal na buhay, ngunit may ilang bagay pa rin siyang nakikilala. Ang pamilya Song. At nagulat siya nang masayang tawagin siya ni Daewoo na sinabi na naghihintay ang mga bata. Mag-ensayo na tayo. At tumugon ito na okay po. Nagsanay si Kaoer ng martial arts kasama sina Yuyu at Gyeong Mugi sa umaga, kasunod ng rekomendasyon ni Woo Moon. Inisip niya na mas makakabuti para sa kanya na mag-focus sa isang konkretong layunin at makihalubilo sa mga taong kasing edad niya kaysa manatiling nakahiga sa kanyang silid. Habang lumilipas ang panahon, hindi na malayan ni Kaoer na unti-unti siyang nagbabago. Makikita siyang nagsusulat na dagdag pa sa kwento na nakita niya ang katapatan ng mga taong noong una ay hindi niya kilala. At kasabay niyang naligo si Sihyun at si Mara na sinabi pa sa kwento na natutunan niyang ang mga taong ito ay may pusong mas dalisay kaysa kaninuman. At higit kaninuman, naramdaman niya ang katapatan ni Song Woo Moon. At masaya siyang tumatawa na sinabi pa sa kwento na bigla, naglaho ang lahat ng pag-aalinlangan ni Kaoer. At doon niya natagpuan ang tunay na kapayapaan. At habang nakaupo sila sa lupa, sinabi ni Kaoer sa ating bida na maraming salamat. Natumugon ang ating bida sa kanya na tungkol daw saan. Nakatungong sinabi ni Kaoer na may luha sa kanyang gilid na mata na sa pagtanggap sa akin. At sa tunay na pagtrato sa akin. Na masayang nakatingin lang sa kanya ang ating bida at walang masabi. Tumulo na ang luha ni Kaoer mula sa kanyang mata at sinabi pa niya na salamat. Sa pagbibigay sa akin ng kaligayahan. At hinawakan ng ating bida ang ulo ni Kaoer at sinabi na sige. Tiyak na pinapanood ka ng kuya mo mula kung saan man. At tumingin sa kanya ito at sinabi na oho. Nakatingin din sa kanya ang ating bida habang ang kamay niya ay nararamdaman pa din ang kaunting yelo sa ulo ni Kaoer. At tumayo siya at sinabi sa kanyang isip na natapos ko nang alamin ang harang ng Heavenly Martial God na nanatili sa katawan ni Kaoer. Dagdag pa niya sa kanyang isip na nakatingala si Kaoer sa kanya na kahit na inabot ito ng matagal. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang hakbang akong lumapit sa Heavenly Martial God. At sinabi ni Kaoer sa kanya na nagtataka na saan daw siya pupunta. At lumingon sa kanya ang ating bida at sinabi na may pupuntahan ako sandali. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang Heavenly Martial Sect. Kung saan makikita ang mata ni Heavenly Martial God na sinabi sa isip na Song Woo Moon. At iminulat ang mata. At sinabi pa sa kanyang isip na sa pagkakataong ito, ako ang pupunta sa iyo. At dito na po nagtatapos ang ika-224 na kabanata. Ika-225 kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang Heavenly Martial Sect, kung saan tahimik na nakaupo sa pag-iisa si Heavenly Martial God, kahit nang magdulot ng kaguluhan ang pagsalakay ni Woo Moon sa Heaven Martial Sect. At dumilat ang mga mata. At biglang natawa. Sinabi pa ng Heavenly Martial God sa kanyang isip na naiintindihan ko na. Ang natitiran killing energy sa loob ko ay nagmula sa iyo, Madong Nojai.
Dagdag pa sa isip ni Heavenly Marshal God na makikita si Madong Nojae na minaliit ko ang iyong poot, na sapat na matindi upang maiukit sa aking kaluluwa. Tumayo mula sa kanyang pinagkakaupuan si Heavenly Marshal God na naglalabas ng kislap ng enerhiya sa kanyang paligid ng katawan. Na makikita itong nakangiti habang sinasabi sa kwento na itinutok ng Heavenly Marshal God ang kanyang isipan upang burahin ang bakas ni Madong Nojae na nananatili sa kanyang katawan. At nakapikit ito na dagdag pa sa kwento na sa pamamagitan ng pagkonsumo, binubura niya ang bakas ni Madong Nojae. Para sa isang taong nakaabot sa mataas na antas tulad ng Heavenly Marshal God, kahit ang pinakamaliit na pagbabago sa loob niya ay maaaring magdulot ng matinding epekto. Ang puot at hinanakit na kinimkim ni Madong Nojae laban sa Heavenly Marshal God. Naisama rin ang mga ito ng lamunin ng Heavenly Marshal God si Madong Nojae. Habang nakatayo si Heavenly Marshal God, sinabi niya sa kanyang sarili na tapos na ito. Madong Nojae. Umaaliwalas ang muka nito habang nakangiting sinabi pa na Song Humuon. Napukaw mo ang interes ko. Dagdag pa niya na sa pagkakataong ito, ako ang pupunta sa iyo. At lumipat ang eksena sa Imperial Palace, kung saan tinuturuan ni Jinwoo sina Blade Emperor at si Arin na nahihirapan sa ginagawa nitong atake sa kanila. At pagkatapos sinabi niya sa kanila na mahaba pa ang kailangan niyong tahakin. Ngayon subukan ulit akong labanan. Habang nakaluhod ang dalawa, sinabi ni Ahrin sa kanya na pwede daw ba muna silang magpahinga. Dahil hindi na daw nakikinig ang katawan nila. Sumigaw ng malakas si Jinho at sinabi na sumugod na kayo. Sa lakas ng sigaw nito napatakip ng tainga ang dalawa na sina Blade Emperor at Ahrin. Dagdag pang sinabi sa kanila ni Jinho na nakatayo sa kanilang harapan na nasayang ko ang napakaraming oras. At ngayong nabunyag na ang aking pagkakakilanlan, hindi ko maaaring hayaan itong magtapos ng ganito. Dagdag pa niyang sinigaw sa dalawa na tanging sa paglagpas sa limitasyon niyo lamang makakahabol sa mga walang hiyang Heavenly Marshal Sect. Gusto niyo na namang bang matalo sa mga walang hiyang iyon? Halos lumabas na ang ugat na sinigaw pa ni Jinho sa kanila na kung ayaw niyong maranasan muli ang dalamhating iyon. Sumugod na kayo agad. Nangangalit ang mga ngipin ni Blade Emperor at sinabi sa kanyang isip na hindi kailanman. Hindi ko hahayaang mangyari ulit ang parehong bagay na yon. At pagkatapos ay mabilis na sumugod ang dalawa kay Jinho habang sumisigaw ng malakas. At sinigaw na napasabi si Jinho na mabuti. Gawin daw nila ang lahat ng kanilang makakaya. Na makikita pa ang mata ni Majinbo Este ni Jinho na sinabi sa kanyang isip na Song Humuon, babayaran kita sa pagligtas mo sa buhay ko, iwan mo na sa akin ang lahat dito at gawin mo ang lahat upang maging mas malakas. At lumipat ang eksena sa Iron Sword Baek family. Habang makikita si Hayon na naglalabas ng enerhiya sa kanyang mga kamay, sinasabi na mabuti. Malapit nang matapos si Mara. Si Yosil naman, kailangan mo na lang maglagay ng kaunting dagdag na pagsisikap. Napasabi naman si Mara na napakahirap. Ito daw talaga ay hindi madali. Sinabi naman ni Yosil na salamat, Big Sister si Hayon. Gagawin ko ang aking makakaya. Nakangiti na tumugon si Hiyon at sinabi na hindi mo na kailangang magpasalamat. Lahat tayo kailangang maging mas malakas. At biglang naisip ang ating bida at malungkot na sinabi sa kanyang sarili na hindi daw sila maaaring manatiling pabigat sa kanyang senior brother ng ganito. At biglang sinabi sa kanya ni Yosil na pero ayos lang ba na hindi ka bumalik sa kultong makalangit na demonyo, tiyak na hinihintay ka ng lahat. Nakangiting tumugon si Hiyon at sinabi na plano kong manatili ng kaunti pang matagal dahil kailangan kong matuto ng martial arts mula kay nakatatandang kapatid sa martial art. Sumagot si Yosil na ganun daw ba? Dagdag pa niya sa isip na nakatingin sa ibaba na ayokong umalis. Habang naririto ang dalawang ito sa tabi ni nakatatandang kapatid. Sinabi naman ni Mara na, pero ang mas mahalaga, matagal ko nang hindi nakikita si Humuon. Nag-aalalang sinabi naman ni Yosil na sabi niya, nagpunta siyang magsanay mag-isa. Pero ang tagal na niya. Napatingin sa gilid si Mara at sinabi na namimiss ko siya. Nagulat ang dalawa na hindi maipinta ang muka ng mga ito na napasabi si Hiyon na ha. Samantalang si Yosil ay nasorpresa sa sinabi ni Mara. Nakatingin si Hiyon kay Mara na sinabi nito sa kanyang isip na hindi ko akalaing magiging tapat daw siya ng ganito. Nag-aalalang sinabi naman ni Yosil na baka maagaw na niya si Jeje sa ganitong takbo ng mga pangyayari.
Habang pinapanood sila ni Palm Emperor mula sa sanga ng malaking puno kung saan siya ay nakaupo dito. Napabulong siya na sinabi na ang apo kong pilyong iyon ay talaga namang nagpasiklab ng maraming puso, ano. Nakangiti pa niyang sinabi sa kanyang isip na nakatingin sa tatlong babae na songumuon. Kahit sino man sa kanila ang makasama mo sa isang masayang buhay, hindi ba dapat mong ipamuhay ito ng matagal? Dagdag pa niya habang pumikit itong sinabi na magmadali at kumawala mula sa kawalang tatag ng yan at matagpuan mo ang iyong tunay na lakas. Makikita ang kakahuyang ito. Si Humuon ay nag-iisa naglalakad at malapit nang sumapit ang gabi. Nagaling sa kanyang pagsasanay. Bagaman siya ay walang alinlangan na pinakadakilang eksperto ng lahat ng murim, nagsasanay pa rin siya ng mas mahirap kaysa sa sinuman. At kailangan niyang direktang magtrabaho sa kanyang espada. Ngayong narating niya na ang supreme level, naging mas mahalaga ito. At sinabi pa niya sa kanyang isip na Heavenly Martial God. Ang gagong yon hindi man lang nagpakita kahit nasa harapan niya na ako. Nagagalit pa niyang sinabi sa kanyang isip na ibig sabihin hindi niya pa ako itinuturing na banta. Dagdag pa niya sa kanyang isip habang patuloy siya sa paglalakad na kahit pagkatapos kong matuklasan ang kuta ng Heavenly Martial Sect, wala ni isa mang nagtangkang pumatay sa akin. Makikitang muli ang kanyang galit na muka na sinabi pa niya na marahil kahit natuklasan na ang kanilang kuta, hindi sila lilipat sa ibang lugar, tama ba? Mahigpit niyang itinikom ang kanyang kamao na sinabi pa niya sa kanyang isip na yan ang kanilang kalikasan. Ang hindi nagbabagong pag-uugali ng Heavenly Martial God na lubhang mayabang. Itinikom ang kanyang kamao habang nagagalit at sinabi na Heavenly Martial God. Tiyak na pagsisisihan mo ang iyong kayabangan. At isang anino ng tao ang makikita sa likuran ng mga damo. Nang bigla na lang nagulat ang ating bida na napahawak sa kanyang dibdib at napasabi na ano daw ito. At hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang dibdib na napasabi pa sa kanyang isip na ano daw itong biglaang sakit sa aking puso. At mabilis na napatingin sa kanyang gilid. At nakita niya ang isang tao na humakbang papalapit sa kanya. At hindi makapaniwala na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na imposible daw ito. Itong hindi kapanipaniwala na kahindik-hindik na napakatinding enerhiya. Seryoso pa niyang sinabi sa kanyang isip na hindi ito maaaring mula sa isang tao. Ito pala ay si Heavenly Martial God. Sinasabi sa kanya na ngayon, sa wakas ay nakita ko na ikaw. Ang undefeated Sword Sages, na ang kasikatan ay kilalang kilala sa buong mundo. Na ito ay nakangiti sa kanya ng kakaiba. At dito na po nagtatapos ang ika-225 kabanata.